So, hello guys, what's up? Uh, for today, maraming may content ako na naisip. Dahil maraming nagtatanong about paano mag-apply papuntang Korea, anong process. Marami sa mga kaibigan ko, sa mga naging ka-workmate ko dati, mga workmates ko dati, kaibigan, pamilya. Dami nilang tanong about sa pag-a-apply papuntang Korea, kung anong process, paano mag-process. So, yun nga po. So, ito yung naisip ko ngayon na i-vlog, i-co-content. Bago tayo magsimula, shoutout ko muna yung mga kapwa ko vlogger, na mga kilala ko, kaibigan ko. Si Jap Pakunla, Jap Motovlog, si Lee Brian, ang kanyang Facebook page at saka YT channel is Kolokoys Motovlog yata yun. So paki-subscribe, pakitingnan na nila po yung mga nila. Yung mga YouTube channel nila. Subscribe din natin sila. At sana po sa akin din mag-subscribe din kayo. At saka si si Bella Vlog, sa pinchang ko. Paki-subscribe na lang din po. Ilalagay ko na lang sa description box yung mga nila, YouTube channel. Pati si Poise TV. At saka shoutout nga din po pala sa lahat ng supporters natin dyan, sa mga subscribers. Salamat. Kahit hindi ako wala tayong gaanong vlog, busy sa trabaho, wala na talagang update. Ngayon lang ulit makapag-shoot. So ito na, shoutout kay Boss Permentoy sa natin. Namin yun, boss sa trading. So sa mga traders dyan, pwede kayong sa akin. Ko kayo sa mga group chats. Axgang, lahat ng nasa Axgang. So itong vlog na to, magtatagalog na lang po ako kasi para naman sa lahat. Actually, Bisaya ako. I'm from Negros, San Carlos City, Negros Occidental. Tatagalogin ko na lang para maintindihan ng lahat. So ngayon, apply sa Korea, papuntang Korea, ganito guys. Wala pong agency po talaga. Walang agency na papuntang Korea. Unang-una yan, ha? Tandaan nyo yan. Walang agency. Lahat government. Dito kasi, government system. From POA ng Pinas to HRD Korea. Yun po yung dito. Yun po yung kalakalan sa mga workers dito. Working visa. Wala po talagang agency. Baka may mga dyan. Marami kasing mga scammer ngayon, nagpo-post ng kung ano-ano. Wala po talagang agency. Wala din pong placement fee. Pero sa'yo lahat ng gastos. Ito pala yung unang step. Kailangan nyong mag-aral ng Korean language. Isa yun sa pinaka-importante. Pinaka-importante yun. Kasi, mag-e-exam po tayo. May exam po. Dalawa po yung exam. Una, Korean language test, Korean proficiency test. Yun yung andun yung listening tsaka reading, listening tsaka reading. Kailangan maipasa mo yon. Tapos susunod doon yung yung ang susunod doon is yung skills test. Doon naman doon na i-interviewin ka na ng Korean. Pero naman, madali na lang naman yun pagka naipasa mo na yung exam. Yun lang yung pinaka So sa paghahanap naman ng paaralan sa mga schools, so ito. Hindi ako magre-recommend ng mga school kasi wala halos lahat naman pare-pareho. Pero may mga murang school. Marami dyan, Maynila, Cebu. Sa Negros hindi ko alam kung meron Ay, meron yata sa Bacolod, ewan ko.
Basta kayo na lang maghanap ng school. Yun yung pinakaunang way. Ay, yung school naman, 1 month lang yun. 1 month lang yun. 1 month lang pag-aaral, yun yung pinaka bilis yata. Pero may mga test the schools tayo dyan. May mga test da dyan na walang bayad. Wala talaga siyang bayad. Hindi ko lang alam kung ano yung mga address. Hanapin nyo na lang. Mag-search nyo sa Google. Basta may mga test na nag-o-offer ng libreng school. Libreng pag-aaral na walang bayad. Pwede naman kayong mag-self-study. Ang ko lang sa self-study kasi hindi nyo malalaman yung mga ibang... Marami kasi, mahirap kasi yung Korean language sa totoo lang. Mahirap pag-aralan. Lalo na kung mag-self-study ka lang. Hindi mo alam yung mga paano i-construct, paano basahin, mga ganun. So maganda, mag-aaral kayo. Kasi, pag nag-aaral kayo ng mga school, na Korean language school dyan, i-guide kayo kung paano. I-guide kayo kung paano mag-apply sa PUA. I-guide kayo kung anong step, kung anong kasunod na step. Mag-guide yan sa'yo, mag-update din yan kung kailan yung exam. Pero as of now, wala pa po talagang exam kasi dahil sa coronavirus, wala pa po talagang exam ngayon at saka hold pa din po yung mga tao ngayon, yung mga hindi pa nagpapadala yung Pinas. Hindi pa nagpapadala ng tao dito sa Korea. Gawa nga sa COVID cases natin ang taas. Tapos dito din, mataas na din. And then, ang school na bahala sa inyo nun, i-guide kayo naman kung paano mag-apply. Tsaka sa PUA website, nandun yung ipapakita ko yung ng PUA website. Andyan yung lahat-lahat ng sa pagkailan yung survey sa exam, para sa exam, survey, pagkatapos nun, kailangan yung fill upan yung survey. Kasi pag wala kayo sa survey, hindi kayo ma-re-register. Pero dapat, yung school, dapat, updated sila. Tapos, pati din kayo, check nyo din sa website ng PUA. Lalagay ko din yung link sa description box para Tapos, pagkatapos ng survey, maglalabas ng survey yung PUA. Pagkatapos nun, kailangan mag-fill up kayo. Pagkatapos, maghihintay kayo kung kailan yung online registration. Kasi ngayon, online registration na kasi matagal na in-implement yan. Nung kami dati, hindi kami online registration, manual. Pero mahirap din. Ang mahirap lang ngayon sa online registration is pahirapan makapasok sa website, pahirapan makapasok. Yun lang yung pinaka Kaya dapat matyaga kayong maghintay para mapasok yung website. And then pagkatapos noon, maglalabas na naman na schedule yung PUA kung kailan yung exam. Tsaka yung kung saang school ka mag-e-exam. Hanapin mo yun dun sa sa website kung saan ka nabilong, saang school ka nabilong, doon ka magte-take ng exam. Pagkatapos noon, maghihintay na lang din kayo ng mga isang buwan yata para sa result. Kung pasado kayo, proceed na kayo sa skills test. Katapos, lahat ng expenses noon sa'yo yun ha. Schooling, syempre, bayad, ikaw yung magbayad. Pero kung may alam kang test the school dyan na libre, mas maganda. Tapos, sa schooling naman, hindi bababa ng ay hindi tataas ng 10,000, mataas na yun Masiguro nasa 6 to 8. 6,000 to 8,000. Yun yung sa school. I-clarify ko lang din pala dito sa sa Korea, hindi gaanong in demand yung babae. Kakaunti lang yung ng babae dito. Ang talaga dito, ang madalas kinukuha, lalaki talaga, mas mabilis yung lalaki. Kaya sa mga babae dyan ay kayo na bahala kung paswertihan lang din naman. Pero may re-recommend ko lalaki lang talaga, lalaki yung the best. Mas madali. Hindi kagaya ng babae na
mahirap maghirap paghintay. Ang daming mga babaeng passers na nag-expire na lang yung exam nila, hindi pa rin sila nakuha. Nasa passers list na sila, naghihintay na sila ng naghihintay na lang na employer pero hindi pa rin nakuha. Kasi nga hindi ganong in demand. So tapos pagkatapos ng skills test, balik tayo dun sa topic. So pagkatapos ng skills test, kung pasado ka, automatic din pasok ka na dun sa job seeker sa papasok ka na, maghihintay ka na lang ng employment. Maghihintay ka na lang ng employer. Kung may papasok dun sa account mo, gagawa din kayo ng account dun sa POA website pag sakasakaling pasado na kayo. Pag okay na. Kasi kailangan nyo doon nyo i-update kung may EPI. EPI is employer mo, magiging employer mo. Tapos pa-process mo yon sa POA. May mga requirements yon. Pagkatapos nun, maghihintay ka ng CCVI issuance. CCVI issuance, yun yung pagpa-process na ng visa. Yun yung kailangan para sa pag-process ng visa. Pag nakarating na yun sa account mo, makita mo na CCVI issued, diretso ka na. Magpapasa ka ng requirements para sa visa, tsaka yung bayad, sa'yo din lahat. Lahat ng babayarin sa'yo lahat. Kaya dito sa pag-apply ng Korea, kailangan talaga may budget ka. Siguro dati sa akin 30 yata, 30 to 40. Ganon yung nagastos ko. Pagkatapos nun, may visa ka na, maghintay ka na lang ng ipapasa mo yun, lahat ng requirements na i-hold yun ng POA, tsaka maghihintay kayo ng entry date. Yun na yung entry date. Entry date, yun na yung papasok ko na ng Korea. Pag may entry date ka na, doon ka na bibili ng ticket at ipapasa, doon ka rin bibili mismo sa POAA. Kasi sabay-sabay kayo nun. Sabay-sabay ng deployment. Lahat din medical, kailangan mo kailangan mong i-provide medical, NBI, lahat. Tsaka ticket. At maghihintay ka na ng entry date. PPDOS, pagkatapos ng PPDOS, entry date, flight na. So kayo, pag flight nyo, pagdating nyo dito mismo sa Korea, sabay-sabay kayo nun ha. Pagdating nyo dito sa Korea, diretso kayo bagsak nun sa training center. Bali 3 days kayo dun may mga seminars, orientation, tsaka sa mga about sa rules, mga laws kailangan sundin. Tapos pag medical, may medical din doon pagdating ng kaya kailangan healthy lagi. Wag magpabaya sa sarili. So yun lang. Pagkatapos nun, kukunin naman kayo after 3 days nung sa training dito. Pagdating nyo, kukunin na kayo ng mismong employer. Kukunin na kayo ng employer nun pagdating ng 3 days. Yun na, pasok ka na, trabaho ka na. Automatic yun. Ite-train ka na sa pagtatrabaho. So ayun lang muna. So sa mga nagtatanong, sana naintindihan nyo yung ko. Ilalagay ko na lang din yung tawag nito sa POA, yung sa POA. I-explain ko na lang din, screen record ko kung saan makikita ang mga aplikante o mga paalis o yung may mga visa. Makikita yun sa website ng POA mismo. Website poaa.gov.ph. Yan po yung website ng POA. Dito po natin makikita yung about sa baba. Scroll down nyo lang, makikita natin dito sa baba. Talaga scroll down mo lang.
andito siya. EPS top topic. Yan po yung pipindutin. Pag pinindot mo po yan, direct po tayo dun sa yun. CBT to. Ayan, nakalagay dito. Andito na yung mga details sa mga EPS. Mga may ano na, CCVI, visa issuance. Pindutin mo lang dyan yung mga ano, mga pangalan ng with CCVI. Diyan na rin makalagay yun. Diyan na rin ilalagay ng ano, PUA website yung mga passers or una-una survey, pagkatapos exam, date ng exam. Ayun, so ayun lang, yun lang yung ano. So maraming salamat at naway natulungan ko kayo. Salamat, maraming salamat. So sa lahat, sana naintindihan nyo at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan sa ano. I-comment nyo dyan sa ating comment box at pag-uusapan natin sa susunod. Aming nagtatanong kung kung paano, kung anong process, kung may agency ba, ang daming tanong. So, ito, ginawa ko na lang siya ng content at sana makatulong to sa inyo. So, salamat nga po uli. Salamat sa panonood at sana naintindihan nyo lahat yung process kung paano mag-apply sa Korea. Comment nyo na lang dyan sa baba kung ano yung mga katanungan nyo. So thank you. Huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe at see you sa next vlog natin. Thank you. Bye-bye.